atin na sa hapon ito ay may pagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Kanya sa binigyan ng ating Panginoon na pribilegyo na isako sa itatay ng ating Panginoon sa hapon ito. Alam ko, meron pang masigit na dapat sa atin na gagamitin ng ating Panginoon. Kaya isa kong pribilegyo na naway dalangin niyo ako na kung ano man yung mensahe ng Panginoon na ibig niya iparating sa hapon ito ay mangyari po yung kanyang kalooban. Kaya nagpapasalamat po ako sa hapon ito na nakasama ko kayo at nabilang ako sa pamilya nito. Tayo po lahat ay tumayo at aming buksan ang aming mga Biblia. Dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Basahin ko po ito at basahin niyo naman ang Philippians chapter 1 verse 27. Sabi niya dito sa Philippians chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magbuhat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Tayo po ay manalangin, hilingin natin sa pangunguna ni Brother Ray. Maraming Diyos na may bibig lahat kami ay malapit sa iyo sa mga oras nito. At po nagpapasalamat Panginoon sa iyo na salita. At siya po ang pagkain ng aming kaluluwa. Ano man po ang napapalubli ng Panginoon ang pagniladaranin at tinanong po ang mga ang mga lipin itinayo, the rose. Yun po siya kasagapan ng Panginoon. Bigyan siya ng inspirasyon, tanungan, na nagmumula sa iyo. Sa kanya pong pagsasalita. Gaya ng kayo ang nagsasalita. Kaya sa mga oras na ito, aming ihahili sa inyo naman, habang kami po nagpapatuloy sa aming servisyo ito, kayo po mamuna sa aming lahat, at lalo na sa iyong alipin, kayo sa mga oras na ito. Tulungan po ninyo siya, upang magsiging pagpapala, maging dalawian ang pagpapala ng spiritual sa bawat isang tamang natin. Sa pangalan po ng Apo Jesus, ang lahat ng kaya. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa teksto na ating narinig sa hapon ito. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay walang iba kundi ang ating tema, Love the Truth and Stand for the Truth. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Isang pribilegyo sa buhay ng bawat isa na dumating sa atin ang katotohanan. Amen. Na ng mga panahong tayo ay mga makasalanan, tayo ay hinanap ng ating Panginoon. Kaya nga po yun yung dahilan sa hapon ito kung bakit ikaw at ako ay narito sapagkat tayo ay hinilang ng ating Panginoon sa kanyang pamilya. Nang iglesia nito, ang pamilya ng Diyos, dito ibinubuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig, yung kanyang mercy, yung kanyang awa at habag sa bawat isa sa atin. Stand for the truth means that we actively place ourselves in a position to defend, to uphold, and be a witness for something
That is the Lord Jesus Christ. Kaya mga minamahal sa hapon ito, hindi tayo tumatayo para sa ating mga sarili. At mayroon tayong isang tinatayuan. Kaya tayo nakakatayo sa hapon ito dahil sa pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinuhos sa ating mga puso. Alam po ninyo ang sanglibutan ito, yung pinakadakilang temptation ng mga sekta ng religiyon ay walang iba kundi yung kanilang haluan. Hinahaluan nila yung katotohanan. Di po ba? Subalit salamat sa ating Panginoon na sa iglesia ng ating Panginoon mayroon pa rin tunay na nanindigan sa katotohanan. Walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Ikaw at ako, no matter what comes our way. Ano man yung mangyari sa ating buhay, ako'y naniniwala na sa tulong ng ating Panginoon, tayo ay magtatagumpay hanggang sa huli. Amen? Salamat sa ating Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ay narito sa panambahang ito. Ang panambahang ito ay binigay ng ating Panginoon sa atin, na dito tayo dinonurture ng kanyang mga salita, pinapalago sa pag-ibig at pagkakaisa ng ating Panginoon. How can we stand for the truth? And how can we love the Church of God? Mga minamahal sa hapon ito, maliban na tayo o nasa akin ang katotohanan, kailanman hindi tayo makakatayo. We cannot stand for the truth unless we have the truth in our heart. Amen. That's right. Sabi niya dito sa John chapter 8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sabi niya, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Shall make you free. Yes. Right. Ikaw ay palalayain ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal, kung tayo ay pinalaya ng Diyos, sino ba yung katotohanan na to? Walang iba kundi si Kristo na iyong tinanggap sa iyong buhay. Siya yung katotohanan na iyong tinanggap na nagpalaya sa iyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay. Kaya sinasabi niya dito sa Romans 6:22 na tayo ay pinalaya ng ating Panginoon mula sa kasalanan at ang kasalanan ay hindi na nabubuhay pa para sa atin. At sinasabi niya dito sa Romans 6:22, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga ng ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Kasi sinasabi niya dito ng ating Panginoon, sabi pa niya sa 6:2, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Kaya sa oras na tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, pinalaya na tayo ng Diyos, at ngayon, patay na tayo sa kasalanan. Patay na tayo sa kasalanan. God freed us from ugly life. Life in sin is ugly. Yes. It's true. Ang buhay sa kasalanan ay pangit, mga kapatid. Meron bang magandang buhay sa kasalanan? Meron po bang magandang buhay sa kasalanan? Kung babalikan ninyo ang nakaraan ng iyong buhay, nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon, ano magandang buhay meron tayo noon? Meron bang magandang buhay sa isang taong latengo? Mga kapatid? Sugaron? Palaaway? Babaero? Sabi niyo yung Eddie? Sinungaling? Liar? I'm a liar.
May mga mag-asawa sa isang hubungan, hindi nag-aaway. Meron po bang magandang buhay dyan, mga kapatid? Napakapangit ng ginawa ng kasalanan sa atin. It is a miserable life to live in sin. Life in sin is ugly. Amen. But life in God is beautiful, amen? Praise the Lord. Kaya napakagandang buhay Amen. na nasa kay Kristo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Isang araw sa buhay na dumating ang katotohanan. Amen. Mayroong nagpagaan sa ating mga kaluluwa. Mayroong nagtingin sa atin. Mayroong dumalangin sa ating kaligtasan. Di ba't yan ay napakagandang buhay kay Kristo? Kaya mga minamahal, sa hapon ito, ibig ng ating Panginoon na maranasan natin ang magandang buhay na yan. Salvation will beautify us. Gusto ba natin maging maganda? Gusto ba natin maging maganda, mga kapatid? Konti lang gusto maging maganda. Alam niyo, ang tao, tumitingin siya sa panglabas ng kaiwanan. Pero ang Diyos, tumitingin siya sa ating mga puso. Kaya kung tumanggap ka sa ating Panginoon, Pangulong mo noon, hanggang ngayon, tango pa rin, pero pinaganda ka ng Panginoon dahil sa kaligtasan. Napakagandang buhay na nasa kay Kristo. Kaya nga, sabi niya, yung buhay daw ng isang Kristiyano, ihalin tulad natin sa isang butterfly. The life cycle of a butterfly. It comes from an ugly worm, and after several days, it comes out a beautiful butterfly. Amen? Kaya nga, ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. All things are passed away, and all are become new. Di po ba? There is a great change since I've been born. Mayroong magandang buhay kay Kristo. Kaya pinaganda tayo ng ating Panginoon. Yung pangit na buhay natin noon, ngayon, napakaganda na. Makikita na lang yung kapitbahay, bakit kaya ito? Dati ang sungit-sungit. Dati umaga pa lang, nagtutungkit na siya. Dati umaga pa lang, nagreklamo na siya, inaaway na niya yung kanyang mister. Pero ngayon, ang ganda na, tahimik na. Sweet na sila. Di po ba? Ganon ang gagawin ng ating Panginoon. Mula sa pangit na pamumuhay, dadalhin na ng Panginoon sa isang napakagandang buhay. Sa kabayan ng Diyos, sa piling ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung pangit yung buhay mo noon, at ngayon pangit pa rin, para pala naman nag-dings naman ang damit na ang dumi-dumi, tapos isusuot mo siya ulit, hindi mabaho ka pa rin. Mga kapatid, hindi iyon ang ibig ng ating Panginoon sa atin. Dahil mayroong Diyos na handang magbago ng buhay, kaya kanyang baguhin. Instantly. Instant, mga kapatid. Hindi gradual, hindi kagaya ng butterfly. After several days, hindi ko alam kung ilang araw yan. Pagkatapos nun, lalabas yung napakagandang buhay. Dito ang pagbabago ng Panginoon, instant. Hindi ka maghihintay ng isang linggo, isang buwan, pagpabaguhin ng ating Panginoon. Isang taon ka nang lumapit sa Panginoon, hanggang ngayon, tagday-tagday mo pa ang iyong kasalanan? No! Instant! Pwede kang baguhin ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, ibig ng ating Panginoon, na sa ating paglapit sa Kanya, if we come to God with a repentant heart and faith in a heart, God will instantly forgive us and will change your life. Yes. Babaguhin ka ng ating Panginoon.
Kasi mga iba parang mga Bombay eh. Mayroon naman siyang pang-cash. Gustong-gusto pa niya yung hulugan. Sinisingil-singil siya araw-araw. Yung nakabayad na nakatangos ang ilong at saka may talukbong. Gusto pa niya sinisingil siya, ibang bayad naman siya. Ganyan ang karamihan ng mga tao ngayon. Mga kapatid, ang ating Panginoon, ilang libong taon na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero ngayon, bakit nasa kasalanan ka pa? Bakit nasa kasalanan ka pa hanggang ngayon? Samantalang pwede ka namang lumapit sa ating Panginoon. Bigyan ka na niya ng magandang buhay. Ang buhay kay Kristo ay maganda. Life in Jesus is beautiful. Ayaw ba natin yung buhay na yan, mga kapatid? Na kahit walang-wala ka, kahit isang kahit isang kapakalan, kung natayo ang ating Panginoon, walang singgandang mabuhay sa kamay ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Kaya nga po, yung mga religion ngayon, anong sinasabi nila? Hindi, you cannot live above sin. Hindi ka pwedeng mabuhay. Nahiwalay sa kasalanan. Pero sinabi naman ng Diyos, doon sa babaeng mga ngalo niya, go and sin no more. Pumayag ka at magbanang magkasala. Hindi lang ito salita ng Diyos, napatunayan ng bawat isa sa atin yung bagay na yan, mga minamahal. Naranasan natin yan 10 years ago, 20 years ago, when God changed our life. At hanggang ngayon, tayo pa rin ay nakatayo sa harapan ng Diyos na nagtatagumpay. Na wala kasalanan sa ating mga puso. Bakit? Dahil makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon. Makapangyarihan ang dugo ni Jesus. Para ikay kanyang pagbuhin. Para ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na wala ng God. Kaya nga po, ang buhay kay Kristo ay magandang buhay. No sinner in the church of God. Walang makasalanan sa iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat ang nasa iglesia ng Diyos, tinawag sila mula sa kadiliman at dinala sila sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dinala ka ni Kristo sa liwanag. Kasi sabi niya, patay na eh. Sa Romans na binasa natin. Meron po bang patay na gumagalaw-galaw? Gumagalaw-galaw yung dalili, patay na? Di ba kapag patay na ang tao, stop na lahat ng activity sa buhay niya? Kahit bukas may pangarap pa siyang gagawin. Bukas magsha-shopping pa ako yung pala, kinuhanan ng Diyos yung kanyang buhay. Kapag patay na siya, stop na lahat ng kanyang activity. Wala na siya magagawa kung saan ilagay, doon na lang siya. Kung ilagay mo dyan, doon lang siya. Hindi siya lalakad na dito ang gusto kong pwesto. Patay na siya eh. Di po ba? Kaya ganyan din po yung mga ipinanganak na Diyos. Patay na siya, kasalanan. Wala na siyang participation sa mga bagay ng sanglibutan. Wala na siyang participation sa mga gawain Diablo sa kanyang buhay. Bakit? Sinalaya ka na ng Diyos. Inagaw ka na niya sa kamay ng Diablo. Amen? Salamat sa ating Panginoon. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na tayo'y namatay na sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang iglesia ng ating Panginoon, sabi niya siya yung beautiful woman sa Revelation. Na sinasabi niya na nararamdang kagaya ng kasintamang babae. The church is the bride of Christ. Siya yung kasintamang babae.
na nagagayakan. Ano yung gayak niya, mga minamahal? Kagayakang mapuputing damit. Pero man kinakasal na itim ang damit? Meron na po ba? Meron na daw. Saan yun? Kaya kapag sinabing mapuputing damit, it symbolizes yung white, sabi niya, the righteousness of God. Yung katwiran ng ating Panginoon. Hindi gagayaman pa lang. Kundi ang kanyang iglesia, siya'y nananabik ng mapuputi. Ibig sabihin, malinis siya, mga kapatid. Meron bang ikakasal na hindi naghahanda? Di ba pag ikakasal na siya ang buwan pa hindi na makatulog? Iniisip na niya kung anong itutok niya. Gusto niya siya yung pinakamaganda sa araw na yon. Kaya kukuha siya ng abay yung hindi mas maganda sa kanya. Pero magugulat kayo kapag kayo ay hindi kinukuha ang abay. Kasi yun yung special din niya eh. Maganda siya. Kaya bago tumating yung araw na yun, gusto niya maganda na siya. Amen. Yung mga tigyawat niya, nilalagyan, tinatapal-tapalan niya na yan. Para harap siya sa kasintahan, sa kanyang minamahal na maganda siya. Naliligo na yan, pabango. Wala na may kakasal na siya eh. Dumis-dumis pa niya. Amoy, ano ba siya? Siyempre, prepared na siya. Magpe-prepare ka, di po ba? Magpe-prepare tayo, di po ba? Kaya ang ating Panginoon, inihahanda tayo ngayon, mga minamahal. Na tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. Na ating maiharap ang ating sarili na walang dungis at walang kapintasan sa harapan iyong ating pagsusulitan. Sa Diyos, sa ating Panginoon. Kaya mayroong paglilinis. Mayroong paglilinis, mga kapatid. Kaya nga ako nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na mayroong mga nagaganap ng konbensyong ganito. Kaya kung nararamdaman mo naman sa iyong puso, madumi ka. Dumating ka dito, sana uuwi ka na, linis ka na, dahil makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon. Mahal ka niya sa hapon ito. Ibig niya na maranasan mo ang kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Dahil sa iyo, nasakripisyo siya, namatay siya para sa iyo, minamahal. Kaya mga minamahal, ibig ng ating Panginoon, sabi nga, the bride represents of your woman. He forsake all, called out from the world of sin, clothed with His own righteousness. Kaya nag-iglesia ng ating Panginoon. Nahanda na siya, nagagayakan na siya. Kaya nga po, ibig ng ating Panginoon na yung katwiran niya, yung malinis na pamumuhay, malinis na kaisipan, malinis na puso, at malinis na pamumuhay. Yun ang kailangan iharap natin sa ating Panginoon. Amen. You cannot stand for truth, for God, if you are not living in purity. Kapag hindi ka nabubuhay na mayroong malinis na puso, hindi ka makakatayo. Anong tatayuan natin, mga kapatid? Anong tatayuan natin kung tayo ng kasalanan? Pangalawa, sabi niya, para tayo makatayo at mamahal natin ang iglesia ng ating Panginoon, we must abide in Him and in His Word. Kinakailangan daw tayong manatili sa ating Panginoon at sa Kanyang mga salita. Sinasabi niya dito sa John chapter 15,
Verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga tanga. Ang manatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siya'y magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Abiding means to continue throughout without interruption, to remain and non-stop. Kinakailangan na tayong manatili sa tanga, nakakabit sa puno. We must have the connection from the source of life. Sino ba yung source ng buhay natin, mga kapatid? Hindi kay Eli Soriano? Hindi kay Manalo? Hindi kay Tiguloy? Saan, mga kapatid? Not to anybody else, but to God alone. Sa ating Panginoon, He must abide in me. Kinakailangan tayong nakakonekta sa Diyos, na siya nagbibigay ng buhay sa atin araw-araw. Kaya hindi meron po tayong buhay. Meron tayong kapangyarihan kay Kristo. Amen? Kaya naman yung minamahal, ang mga anak ng Diyos, meron silang kapangyarihan na labanan ng kasalanan. Tignan niyo yung mga bulb na yan. Tignan po ninyo yung mga bulb. Pag yung mga bulb na yan, gaano naman kagaganda yan? Kapag hindi sila nakakonect sa current, it will not give light. Hindi magbibigay ng liwanag, mga kapatid. Kaya ganun din ang isang tao na hindi nakakonekta sa ating Panginoon, it will never shine. Hindi ka kailanman magliliwanag. Kapag tayo liwanag kay Kristo. Mga kapatid, pag natin ihiwalay ang ating sarili sa ating Panginoon, siya lang ang ating pag-asa. Kadalasan narinig ko ang mga talagang nagmamahal sa Diyos na siya ang lahat sa ating buhay, di po ba? Siya ang lahat. Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa kailanman. Salamat sa ating Panginoon na mayroong kapangyarihan kay Kristo. Kaya kung tayo nakakonekta sa ating Panginoon, makikita mo ang iyong buhay. Hindi ka lang nagbibigay ng liwanag every Sunday. Amen? Hindi lang once a month. Hindi lang tuwing anibersaryo. Hindi lang tuwing anniversary. Hindi lang tuwing convention, mga kapatid. Kundi sabi nga, throughout our life. Kaya sabi sa awitin, every day with Jesus is sweeter than the day before. Kaya makita mo yung mga anak ng Diyos, pag inaawit nila yun, talagang madadama mo sa kanilang puso na talagang tumatamig si Kristo sa kanilang buhay. Amen? Kaya kung tumatamig si Kristo sa iyong buhay, hindi mo mababayaan ang pagkakatipon. Hindi ka magpapabayaan sa mga lamang pagkakatipon ng mga banal. Paano tayo makakatayo sa Panginoon, mga kapatid? Kung ating pababayaan ang ating mga pagkakatipon, in fellowship we gain from each other. Meron tayong napapala, di po ba? Meron tayong pakinabang sa ganitong pagkakatipon. Our brothers and sisters can help us to go to heaven. Amen. Mga kapatid, sa mundo nito may mga hayop, may mga nilalang ng Diyos na napakahilig magkakatipon. The ant, the grasshopper, the dove, the bee, they have benefits in their fellowship. Ang tawag natin doon. Sa kanilang umpukan. Hindi nagchichismisan lang, ha? Marami kong minsan nag-umpukan, nagchichismisan lang sila, di ba? Pero itong mga bees, yung mga ants, meron silang pakinabang ng kanilang pagkakatipon. Eh, yung mga ants, sabi nga yung mga langgam, walang hari, walang pinuno, pero
pagkatipon. Ano po yun? Ano po yun, mga kapatid? Kasalanan? Umaalis Kristyano siya. Katamaran. Laziness. Minsan gigising tirik na ang araw. Tirik na yung araw. Tulog na, naglalaway pa. Mga kapatid, gigising ka ng umaga. Alam mo, meron tayong kalaban sa Diablo. Interesado siya sa bawat individual na kaluluwa. Interesado siya sa'yo. Pero kung gigising ka tanghaling tapat na, paano ka pa makakapanalangin sa Diyos at humingi ng kanyang tulong upang ikay kanyang gabayan sa buong maghapon na yan? Kaya kailangan natin lugalangin sa ating Panginoon. Alam po ninyo ang convention ito. Hindi ito gawain ng panikitarla. Hindi ito gawain ito ng panikitarla, mga kapatid. Gawain natin lahat. From Luzon, Visayas, at Mindanao. And even in US. They are praying. We are praying for the victory of the Church of God Convention in the Philippines. Alam mo din naman, mayroong pag-aayuno, kain ka pa ng kain. Alam mo na mayroong pananalangin, tulog ka ng tulog. Minsan prayer meeting, alam mo ng prayer meeting? Punta rin naman minsan. Pero pag napapahaba na yung preaching ng preacher, hinikab. Lakas ng hikab. Wala na lang yung sabihin na hinto ka na. Tapos na ako. Tinutulungan nila yung preacher. You are sleeping with the preacher. Salamat sa Panginoon, maraming natutulog ngayon. Mga kapatid, walang dinidinig ng Diyos na panalangin, kundi yung panalangin ng kanyang mga banal. Ay kung prayer meeting naman, yung mga ngalan ng Diyos, akala nyo ba, ganun lang ang pagtayo sa likuran ng pulpito? Kuminsan yan, bago makatayo sa likuran ng pulpito, hindi yan nakakatulog. Nag-aayuno siya. Dumadalaman siya ano kaya ang pagkain ng iglesia. Kahit mag-ending na naman tayo, pampalakas na yan ang loob eh. Yan ako nabasang kwento eh. Kaya kapag nag-bless kayo, encouragement sila po sa mga tumatayo. Mayroon isang magkatabi. Nag-bless siya. Pag nag-bless siya, amen, praise the Lord. Sabi niya, nag-bless siya, hindi ko mapigilan, praise the Lord. Sabi ng katabi niya, nagingay siya, tingin mo naman. Nakita niya yung katabi niya, lumay yung sapatos niya. Sabi niya, huwag ka na mag-iring ha. Bibilan kita ng bagong sapatos mo. Pero mo, mahal mo ang kapatid mo, kung mayroon kang ibibigay, huwag mo na bigyan ng kondisyon. Sabi niya, huwag ka na mag-iring. Katapos ng gusto, bibigyan kita ng magandang sapatos bago. Nag-bless na talaga siya, sabi niya. Gumagano siya, hindi siya mag-bless. Nag-bless na lang siya. Gumagano na siya, pero kung mag-iring siya, wala siyang bagong sapatos. Kawawa naman siya. Kawawa naman siya. Pero talagang hindi mapigilan yung kanyang puso na talagang naiisipo siya. Gusto niya mag-edit. Gusto niya na-encourage yung kanyang pastor. Kaya sabi niya, nung mag-edit na siya, tumayo pa siya, amen, praise the Lord, yan, wala na akong bagong sapatos. Amen! Kaya kayo, dalawa lang kayo. Punta kayo sa malayo. Yung preacher mo, tapos ikaw kanyang kasama, tapos habang nag-preach siya, tutulugan mo lang siya doon.
Nahihindin ka na, tapos tayo, malimpungatan ka pa. Huwag ka na sumama. Maganda na lang ang Panginoon, kasama niya. Lalo pa ng mga ako, nabita ako Panginoon, samahan mo ako. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging tamad. Lalo sa pagdalo sa mga mahalagang gathering na to, sa mga prayer meeting. Sa prayer meeting na ito, pero pag manood ng telenovela, ang sarap-sarap naman niya. May mga telenovela ngayon. Si Darna? Mayroon pang Darna? Hindi ko alam eh. Si Santino? Wala na din? O, alam ko yun. Si Mr. Chip? Si Mr. Chip? Be careful with my heart. Narinig ko yun eh. Yun ang top of the town. Pagdating ko sa school, pati principal namin, si Mr. Chip. Mamadali. Mga kapatid, sana, mga banal ng Diyos, wala nang makikita ang mga banal ng Diyos na sumusubaybay sa mga hindi mapapakinabangin na mga panoorin ng sanglibutan. Gugulin mo yan sa pananalangin sa Panginoon. Ipanalangin mo ang ministro ng Diyos na lumahalo. May mga minamahal, isang pribileyo na tayo makarating sa convention na to. Pribileyo na tayo makabilang sa pamilya ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na binigyan natin ng pagkakataon na makagawa siya sa ating buhay. Nailalis natin ang anumang mga hadlang upang tayo makarating sa bahay panambahan ito. Amen? Kaya nakakagalak yan sa puso na makita ng isang anak ng Diyos, malayo pa lang dinadalangin niya ang tagumpay ng kondensyon. Nainalit ang lahat ng mga hadlang upang makarating siya sa lugar na to. At nagpapasalamat din tayo sa Diyos na yung mga ibinigay sa atin ng mga accommodation na tayo bilang kanyang mga anak kasama sa grouping. Kasama po ba kayo sa grouping sa pagluluto? Salamat sa Panginoon, kasama tayo dyan. Ibig sabihin, we belong to the Church of God. Kapag kabilang ka sa pamilya ng ating Panginoon, hindi kayo sa pera. Kabilang tayo eh. Kung hindi ka anak, hindi kayo kasama sa grouping. Salamat sa Diyos na kasama sa tagungan. At kami naman bukas na mag-serve sa inyo na mayroong hindi sa aming mga labi. Magluluto kami at mag-serve, maghuhugas ng pinggan. Kagaya rin naman ang ginawa ninyo sa amin. Salamat, kasama tayo sa pamilya ito. Napakasarap na makasama ang mga anak ng Diyos. Na sa mga ganitong gathering, nakikita mo yung welcome ng bawat isa, di ko ba? Yung welcome ng bawat isa. Iluging-lugi ka naman. Kung pumunta ka naman dito, matutulog ka lang naman pala dun sa accommodation mo. Alam mo naman na mayroon ng gawain, tapos natutulog ka pa. Umahali lang nag-umpisa na yung service, palakad-lakad ka pa. Pumunta ka na. Pumunta na tayo dito. Sa mga awitin, sa mga patotoo, sa mga mensahe ng ating Panginoon. Makita mo yung mga magulang, ang ating mga magulang dito, sa mga tatay na nakikita ko sila na nagtitiis eh. Puyat din naman yan mga yan. Puyat din naman sila. Pero andito rin naman sila. Hindi lumiliban sa mga gawain. Amen? Praise the Lord! Salamat! Nandito tayo! Para tayo pagpalain ng ating Panginoon! Kaya nga, kung ikaw ay naririto ako minsan
may nakikita pa ako, namamakado ng tricycle convention na. Inuuna pa yung kanyang negosyo. Mga kapatid, kasi wala akong pangulog eh. Dami akong utang. Pero alam niyo, kapag pumunta tayo sa lugar na to, walang-wala. Pagalit natin, dahil mo pa yung nanalo ng, hindi naman tayo nanalo ng 60 eh. Para tayo milyonaryo, hindi po ba? Bakit? Kasi wala ang kabayaran ng fellowship na nakukuha natin sa bawat isa. Sa bawat anak ng Diyos. Narinig nyo yung awit ng mga taga-Sarangani? Narinig nyo yung mga awit ng mga taga-Aurora? At sa lahat ng mga awitin na inihandog dito, from US, mga awitin pa lang, busog na yung ating mga kaluluwa. Kung kakain yung iba, kakain din naman tayo. Ganoon kabuti ang ating Panginoon. Alam niyo yung unang convention ng buhay ko, hanggang ngayon nakita ko, hindi nagkulang ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hanggang ngayon, pinapakala tayo ng ating Panginoon. Gumagamit siya ng mga manggagawa niya para patuloy na mapakain ang ating mga kaluluwa. Di ba isang kayamanan niyan, mga kapatid? Kaya purihin ang kanyang pangalan. Kaya nga dito pinakailangan tayong we must stay connected to the one that giveth life, no other than the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, kung kayo iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tignan po ninyo yung mga sundalo. Pag nasa battle sila, papakikipaglaban sila, kailangan natin silang connection. Doon sa kanilang commander, di po ba? Kaya gumagamit sila ng radyo. Hello, balik-balik, di ba naman? Kapag sila yung nasa kagipitan, tinatawagan nila yung commander nila. Kung kailangan nila ng rescue. Kaya ganun din tayo, mga kapatid. Kinakailangan tayo laging nakakonect sa ating Panginoon. Kaya nga napakalaking pagpapala ang convention, the gathering of the saints, nag-travel by land, air, and water. Meron bang nagbangka? Meron bang nag-sailing papunta dito? Pero salamat sa ating Panginoon na nakarating tayo sa anumang source na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo makasama sa fellowship na to. Nakapagalak sa puso. Kaya nga, ibig ng ating Panginoon na ipakita natin sa Kanya na mahal natin siya. Mahal natin ang ating Panginoon. Na ang Diyos hindi siya nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mananatili pa rin ang Kanyang kapangyarihan. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Panginoon. Maaaring daw magbago pero ang ating Panginoon, mananatili siyang matapat. Great is thy faithfulness. Matapat ang ating Panginoon, mga kapatid. Nung unang panahon, nakita ko yung mga anak ng Diyos, nagbaba, pidal ng pidal. Papunta sa gawaan ng Panginoon, diba? Ang may sasakyan lang noon, yung tura-tura, yung tricycle, pero alam niyo, walang nahuli sa pagsamba. Nagbago na ba ang Diyos sa buhay natin? O tayo yung nagbago sa Kanya? O baka inulan mo na ang pag-ibig? Kaya ngayon nagpapahuli-huli ka na. Dati ang upan mo, nasa harap ka. Ngayon, pinipila mo ang pinakadulo. Mga kapatid, di pa rin nagbabago ang ating Panginoon. Minsan, kung sino pa yung napakalapit, siya pa yung laging bulit. Bakit naman natin pinaghihintay lagi ang Panginoon? Mga kapatid, sa mga araw ng pagsamba,
pagsamba? Di ba yan ay araw ng ating Panginoon? Na wini-welcome natin yung presence ng Panginoon sa ating mga pagsamba? Sa mundo nito, kapag mayroong mga programa, di ba? Sino ba yung nauuna dun sa program? Yung guest speaker? Yung ba nauwi kandangan, nandun na nakaupo na, wala pa yung host? Nakakapatid? Nandun na yung panauwing pandangan, tapos madadagdan niya, isa lang, dalawa. Alam niyo ang pagsamba natin sa ating Panginoon. He deserves the best we can for Him. Deserve ng ating Panginoon yung ating katampatang pagsamba sa Kanya. Huwag naman natin kawawanin ng Diyos sa ating buhay. Andyan na siya. Na dapat siya yung winewelcome natin. Alam, sakit-sakit naman para sa Panginoon yung bagay na yun. Nandun na siya, tapos paunahan. Maraming nandun sa likod. Ano kaya? At mga panambahan yung pintuan lagi sa harapan. Mahiya sigurong mahuli. Kasi nasa harapan na yung pintuan ng panambahan Parang dramatic. Pag dumating, parang mga princess at mga prinsipe. Mga kapatid, yung ating mga ginagawa sa ating Panginoon, deserve niya ang lahat ng mga bagay na to. Deserve niya na sambahin natin siya ng buong puso. Na malayo pa yung araw ng linggo, dinadalangin na natin, ipinag-aayunan na natin, gigising ka na ng maaga dahil sasambahin mo na siya sa iyong buhay. Amen? Sa mga minamahal, kailangan ng Diyos ng mga tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Because God is Spirit. Kaya mga sumasamba sa Kanya will worship Him in spirit and truth. Amen? Yun ang ating Panginoon. Sana siyang gawin nating priority sa ating buhay. Kapag sinabi niyang priority siya, siya number 1, wag mong sasabihin na sa number 10 siya. Yun ang prinsipyo ng Biblia, sabi niya, sige first. Unahin natin siya. Yung mga iba naman, dito lang siya. Panghuli. Kasi talagang huli ng Diyos sa buhay niya. Pero subukan natin unahin ang ating Panginoon. Kung gaano kagalakan ang ating nadarama sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya masasabi natin, mas higit na mahal natin ng Diyos ngayon ay kahapon. Ito ba? Amen po ba, mga kapatid? Mas mahal ba natin siya ngayong araw nito kaysa kahapon? Yung mga anak ng Diyos, nakita natin yung halaga ng bawat isa. Tapos magpapabayakay, hindi mo nakita yung ngiti niya. Na nagdaan pala siya sa maraming pagsubok na makaramdaman. Kailangan ka niya. We must encourage one with another. Amen? Kinakailangan natin hamunin ang bawat isa. We must be faithful to God. Para tayo makatayo at mamahal natin ang iglesia sa ating puso, we must stay connected to the one who gives life. At hindi lamang yan, we must be faithful to God. Kinakailangan tayo maging matapat sa ating Panginoon. Amen? At maging matapat sa isa't isa. Sa pagbibigay ng hamon sa bawat isa. Na mga nagsisikap din naman na makakanatili sa kamay ng Diyos. Kaya mahalin natin sila sa pag-ibig. Kaya sinasabi ko niya dito sa 2 Timothy, malapit na po tayong matapos at matatapos na rin po yung ating oras. Pero basahin ko po itong ating teksto dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 13
13, kung tayo hindi mga tapat, siya na nanatiling tapat, sapagkat hindi makapagkailat sa kanyang sarili. If ye believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Nung tayo mga tapat, nananatiling tapat ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi niya, ibig sabihin ng faithful means firmly, devotedly, loyal, reliable, worthy of trust. Kaya tayo napagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Pinagkatiwalaan na po ba tayo ng ating Panginoon? Sa oras na to? Mga kapatid, kahit konti man ang ginang natin, konti man ang ginang natin, kung ikukumpara mo sa populasyon ng Pilipinas, ilang percent ba ang mga tunay na humahawak sa katotohanan ng ating Panginoon? Konti man yan. Iyan ang kailangan niya. Ikaw na matapat sa hapong ito. Ikaw na nagtitiis. Ikaw na patuloy na lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon. Iyon ang kailangan ng ating Panginoon. Dahil hindi kailangan ng ating Panginoon ng maraming mga taksil. Hindi niya kailangan ng mga tao mga taksil sa kanyang harapan. Ang kailangan niya ay mga matatapat sa kanya. Yung nagtapat noon, hanggang ngayon, no matter what the cost may be, mananatili pa rin tayo sa kamay ng Diyos. Tapat tayo sa ating Panginoon. At tapat din tayo sa bawat anak ng Diyos. Kaya nga kung tayo tapat sa bawat isa, hindi tayo nagsasalita ng anumang laban sa ating mga kapatid. Sabi nga sa isang quotation, sa isang sabihan, think before you speak. High-tech naman tayo ngayon sa computer. Think before you click. Tama. Think before you click. Alam niyo, advanced na ang teknolohiya ngayon. Itong advanced ng teknolohiya na to, Facebook. Bakit naging Facebook doon? Kasi alam ko kapag Facebook, nilalagay yung mukha, tama ba? Yung mukha nga doon. Nagugulat ako eh. Bakit yun ang dami yung pagyawat tapos yung kinis-kinis na ng mukha niya? Ginagano, tinatanggal yung mga sinapaganda. Sinapaganda, di ba? Alam niyo, yung teknolohiya niyan, ito yung pagkakataon na ma-lift up natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, di ba? Amen po ba, mga kapataran? Pwede kang magpatotoo? Pwede makita ng buong mundo ang iyong kinatatayuan na ikaw ay isang anak ng Diyos. Kaya nawa, sa mga binibigay ng ating Panginoon ng mga pribileyo, huwag natin gayahin ang sangkibutan. Doon sa Facebook nag-aaway sila. Pero walang ganyan ang mga anak ng Diyos, amen? Ang mga anak ng Diyos, gagamitin natin yan para itaas ang ating Panginoon. Para ipakita yung ating pagmamahal sa Diyos at sa bawat anak ng Diyos. Bakit kasama tayo sa katawan, mga kapatid? Yung katawan na yan, nakakabit dito, Christ is the head of the body. Iba-iba yung ating parte ng katawan. Meron bang parte ng katawan na sinusuntok na yung kamay na? Di ba kapag nasaktan yung isang kamay, automatic yan, sasakluluhan ng kamay kung saan yung masakit? Yan yung perfect. Yan yung normal na ginawa ng Panginoon na katawan. Kapag ganun na, sinusuntok-suntok na yung sarili niya. Abnormal yan, mga kapatid. Tama. Kaya ganun ang ating Panginoon. Ito ay napakaganda. Perfectly fit, sabi niya. Bawat parte ng katawan. Kaya sinasabi dun sa Philippians chapter 1, verse 27, na ito yung dapat gawin ng mga anak ng Diyos, na ang inyong lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Cristo,
upang maging ako ay dumating at kayo makita o alaman, sa harapan niya mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo ay matitibay sa Espiritu, na kayo mga gaita sa kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya. Dahil ng ating Panginoon, itong gawain ito, tayo nagsisikap sa bawat isa. Alam ko po, may mga puyat, may mga pagod, sa buong maghapon, pero sulit-sulit naman yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, dito, ibig ng ating Panginoon na sa ating buhay, huwag tayong mapagod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, kung mayroon kang daladalang kasalanan sa iyong puso, dumating ka dito, sana uuwi ka, wala na, huwag mo nang dalhin yung kabigatan na yan. Kung mayroon kang problema sa iyong puso, sabi nga ni Christy Lane, yung author ng Give Them All to Jesus, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Ibig na ba natin na maging masaya kay Kristo? Na yung kagalakan ay may buhos sa ating mga puso. Kaya nga po sa hapon ito, ibig ng ating Panginoon na maging matagumpay tayong kanyang iglesia. Nang ating tinatatayuan ay hindi sa wala lang, kundi tayo tatayo, hindi sa ating sariling pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Ibig niya na sa ating buhay, mula noon hanggang ngayon, ito rin yung pinanindigan ng ating mahal na pastor. Alam po ninyo, nanindigan din siya sa katotohanan. Yung muling convention ng ating pastor noon, nakaupo lang siya, nantok, hanggang sa huling convention ng buhay niya, nandiyan pa rin siya. Nagtatapat sa ating Panginoon. Kaya nawa ganun din ang bawat isa sa ating sa hapon ito. Ano man ang iyong pasanin sa iyong buhay, ibig niya na yung relasyon mo sa Kanya, baka nagbago na. Mga kapatid, hindi tayo makakatayo sa Kanya kung may problema ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kung mayroong kapalitan sa iyong puso, bakit hindi mo ibigay ang iyong buhay sa ating Panginoon? Kung mayroon kang kasalanan, bakit hindi mo ibigay ang iyong buhay, ang iyong kasalanan sa ating Panginoon? Kaya nga, sabi sa awitin, na ang buhay natin, yung nangyari ngayon, yung kahapon, hindi na natin pwedeng balikan pa, di ba ba? Yung pagkukulang natin kahapon, yung mga nangyari sa buhay natin kahapon, hindi na natin pwedeng ibalik pa yung bagay na yun. Pero mayroon pa rin siyang magagawa sa ating buhay. Kaya sabi nga sa awitin, sana ay huwag akong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat hindi na ako muling daanan pa sa ganitong mga landas. Kaya nawa, mga minamahal, ibig ng Diyos, nang isipin natin hindi yung nakaraan sa ating buhay, kundi isipin natin yung magagawa na ng Panginoon sa atin sa araw na to. At sa araw ng bukas, na maaaring magbigay sa iyo ng tagumpay, na ikaw ngayon ay gagamitin niya sa darating na taon, itong darating na taon na to. Dahil bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. There is power in love. Mayroong kapangyarihan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging edukado ka. Dahil may mga nakikita tayo mga kapatid. Wala namang pinag-aralan. Hindi ba nakatapos ng elementarya? Pero kung isang kapatid, tinuruan siya ng asawa niya na sumulat, bumasa. Pero ngayon ginagamit siya ng ating Panginoon. Hindi ka man nakagraduate ng high school. Pero kung ibigay mong utusan ng iyong buhay sa Panginoon, bakit hindi ka niya gagamitin? Gagamit ang ating Panginoon ng mga tunay na mga maghahandog ng kanilang buong puso sa ating Panginoon. Bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan.
Hindi ba natin yung bagay na yun? Mga kapatid, ang altar ng Panginoon ay laging nag-aaral niyan. Binibigyan ka ng pagkakataon. Na kung ano man ang iyong ano man yung problema mo, si Kristo lamang ang nakapagkatugunan. Kaya sabi sa ulitin namin kanina, come home! Come home! Lapitan mo na ang ating Panginoon. Ikaw ay nagwa-wonder pa sa butang ito. Kailangan mo siya sa iyong buhay. Kailangan mo siya sa hapon ito. At kailangan din ang ating Panginoon na mga matatapat, na mga manggagawa, na magmamahal sa kanyang iglesia. At tatayo sa katotohanan ni Kristo. Tayong lahat ay tumayo. Tingin natin sa Panginoon ni Brother Rick. Mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon sa ating Diyos. Hati pa natin ang kanyang katapatan. Diba? Kaya, sa ating buhay, kung ano man natin na pangailangan spiritual tayo, hindi tayo kalamang. Ang ating ibig, yung ating mga kaluluwa sa buhay nito, kailangan makapagpara, kaya tayo napakinggan yung salita niya, hindi niya maging tapatan ng bawat sa atin. Ibig ba nito maging tapatan ng sa wakas? Kung ibig nyo maging tapatan na ganda bang inaawit natin natin awit ng pagkawal. Sinabi ninyo ang mga sarili sa Panginoon. Nandito siya para pagpalahin ko. Habang inaawit natin yung Espiritu naman.
kami po ng Panginoon. Magtiwala kayo, magpapalaya kayo, magkakaroon ng lahat ng kailangan. Hindi mo klaro kung hindi makapagyan ng mga ako sa iyo. Kayo po yung mga aking sa iyo. Kaya na po, makapagkita ako po sa iyo. Yan po ang pinakagyan ng pagpapasiyan sa akin. Yung magiging tayo sa kanya. Mahalin natin ang iglesia at ipon natin ang katuhan. Ay maraming dito. Maraming dito na kaibigan sa lahat. Ano ko yung marapit sa iyo sa mga oras dito kami nagpapasalamat sa mga kaluluwi ko. Yung kanal, saltan, kadayan na pinapaiyak. Iniligid ka sa mabuhay. Iniligid din nila ang mga kaluluwi. Sapagkat Panginoon, ang kanilang kaluluwa ay siya may special sa iyo. Sapagkat nilalang mo kami Panginoon ayon sa iyong larangan, magpagbisa na wala. Subalit sa panahon hindi nabalik nyo na walang larawan na yan sa kasalanan. Kaya tulong ko po itong mga silakan sa ito, Panginoon, may sa huli sa sila yung bubusan, katahingan ng kabanatan, katahingan ng yung bubusan ayon Panginoon. Kaya sa panahon sa ito, ang mga po sa pagkasinala, yung silakan ng panimala, pagtiwala, kaya wala kanilang sila muna. Kapag sinabi mo mga ano man po ang aming sinadulahan kasi hindi sa iyo, ang palataya kami sa iyo ulit ng pagmahal. Ano po ang mga kapatid na ito, magsilata kayo, nagkalaran sila sa iyo, naging sila salamat sa iyo kami po. Pinabahin po sa amin, tinulungan ko akong makalapit sa iyo. Mahamalin kita pa rin ito. Ang puso, ang kaluluwa, ang lakas. Tawag yung nagkasa ng kami, kapag ito ang tunay na buhay. Ang kami mag-isip sa iyo, ang kami nabubuhay sa kami buhay. Yun ang layunin ang buhay. Kaya pag nalalang ang mag-buhay ka. Kapag hindi pa nag-isip sa iyo, yung tayo hindi ko naman hindi ka naman natin. Pagkakalit ka natin, hindi ko na magkakatawa, bago matapos yung aming confusion ito. Kaya nakalapin sa iyo po yun. Ipagkapiling natin na nagsumalaway sa akong para siya ng pag-uwi. Parang spiritual kayo. Kaya sa mahulog sa iyo, ay sinusunod din para sa kanila. Lalo sa ito, kasi lalo sa iyo, tama ito. Hindi po siya dapat sa iyo kayo, mula ngayon, at magpakailan na. Kaya hindi sila pinagkakaas sa ibang mga lugar. Maraming Jesus, yun lang po yung aming mapitlan na kasalanan. At alam nila na ang pagkait ay sinatawan at yun ang ilang nalita. Yun po na aming hinihin po. Alam po yung iba ay nagkasa, meron pa po ba? Meron pa po sisi, naniwala, hindi nalawa. Meron pa po. Yan, dalawa. At itapat po tayo sa ating puso. Huwag humikinahaya kung tayo nagsisi. Sapagkat napakalusin ng Diyos, pinagigit tayo ng kailangan. At yun ang pinagigit natin sa hintay mo sa dalawang araw, wala pa
Hindi na dugal, yan po. Okay, sandali po. Tumayo ka sandali. Isa na kayo, mata ngayon na. Yan. Salamat sa Panginoon sa tagumpay, ng halawa, lalo sa nangyayari ng mga kalatang Kahit prayer na yun tumayo, at tapusin na natin ang ating panalangin dahil sa panalangin ang ating laway na hindi solas lang ang Heavenly Father, so very thankful. So very thankful for your mercy to us. We thank you for another beautiful service, covering over this gathering with the precious Holy Spirit, and teaching us and helping us to know the precious truth of the gospel, and bringing us to understand our needs. We thank you for that, Father. We thank you for the anointing you placed upon our dear sister and give her the liberty that she needed to proclaim the words of life. Now we pray, Heavenly Father, that you be with the ones that came forward for salvation. Wrap your loving arms around them, protect them, take care of them, and help us all, Heavenly Father, to draw ever closer to you and be in the center of your will, doing what you want us to do and being what you want us to be. Go with us in the furtherance of this convention, Lord. Be with us in our night service. Have your way in what is said and done, and we'll not fail to give you the honor, the glory, and the praise. In Jesus' name we ask. Amen. Amen.